Gusto mo sana ng manual na motor pero hirap ka gumamit ng clutch. Dahil sanay ka sa scooter, bakit hindi mo subukan ang Honda Navi 110? Tara, bigyan silip natin ngayong araw. Silipin natin yung kanyang looks, specs, at yung kanyang presyo ngayon. Tara! Sobrang appealing talaga ng kanyang looks, talaga mapapalingon ka kapag ka nakasabay mo to sa kalsada dahil kung isa ka sa mga mahilig sa manual pero hindi ka gaanong sanay gumamit ng clutch dahil sanay ka sa automatic or scooter, goods na goods sa'yo to dahil automatic po ang motor na to. So bagay kahit sa mga beginner or dun sa mga mahilig sa manual pero hindi talaga gamay yung clutch. So ang motor na to ay bagay doon dahil yung kanyang looks ay mukhang manual pero automatic po ang motor nito. Walang duda din na magugustuhan din ito ng mga mahilig mag-upgrade dahil may mga available din accessories na galing mismo sa Honda kung gusto mo ng pang touring looks o kung pang adventure, merong available niyan sa Honda. Sa tindig nito, sobrang angas talaga tingnan. Hindi siya malaking bike, pero kung akala mo na maliit ito ay nagkakamali po kayo kasi parang hindi naman siya ganun kaliit kung ibabase natin sa average height ng Pinoy. Sukatin natin mamaya. Meron siyang sticker dito sa pinaka-head na Honda, napaka-minimalist lang. Dito naman sa tangke ay may logo ng Honda, yung logo na parang may pakpak. Sa bandang gitna naman ay may stickers o decals ng Honda at Navi na kulay black yung font. Pairings nga pala itong mga nakabalot sa kanya, pati ang tangke, plastic din siya. Siyempre sa presyo nito na 58,900, ano pa nga ba ang hihilingan natin kung pangmasa naman talaga yung presyo. Isa pa sa nagpaangas tingnan dito sa motor na to ay yung kanyang tangke na parang may pagkamacho kasi nga di ba pagka may tangke, parang manual talaga yung datingan. Dito meron lang siyang susian kung gusto natin siyang buksan. May 3.5 liters tank capacity ito pero hindi ka mag-worry na baka maya't maya ka magpapagas kasi kahit na 3.5 liters ang kanyang tank capacity, isa po ito sa may pinakamatipid na pagkonsumo ng gasolina dahil kaya nitong tumakbo ng 48.4 kilometer sa bawat isang litro ng gasolina. So medyo matipid na rin talaga siya. Basta gawang Honda matipid sa gas. Parang may pagka-classic din siya tingnan. Paano ba naman yung kanyang mga ilaw ay naka-bulb or halogen type pa mula sa kanyang headlight. Taillight na astig din tingnan dito sa bandang likuran. Ang cute lang niya tingnan. At mga signal light na sa palagay ko ay isa sa mga una niyong papalitan kapag kumuha kayo ng Navi 110 kasi medyo may kahabaan yung kanyang mga signal light. Lalo na dito sa unahan. Lagi siyang masasagi kasi nga medyo may kahabaan yung kanyang signal light dito sa unahan. Nandyan din yung kanyang naked handlebar na nakaangat naman para mas medyo komportable imaneho. At yung mga switches dito na napakasimple lang sa kaliwa, makikita natin yung high and low, turn signals at syempre yung busina. Dito sa pinakailalim meron siyang tube. Sa kanan naman, isang button lang yung makikita natin dito which is yung starter. Kagandahan dito sa motor na to meron pa rin siyang kickstarter. Sobrang useful lalo na kapag medyo mahina na yung battery natin. Hindi tayo mag-worry na baka mabusan tayo ng battery. Hindi natin mapandar yung motor. Meron pa rin siyang kickstarter. Sa panel niya, malinaw nating makikita ang gauge, basic info at mga indicator dahil naka-analog pa siya. Classic looking, pero klarong-klaro naman, lalo na yung kanyang mga gauge. Dito sa pinakagilid, yung kanyang ignition switch. At puntahan naman natin yung puso ng motor na to, yung kanyang specs. 109cc engine displacement to be exact. Single overhead cam, 2 valves, 4 stroke, air-cooled na kayang magbigay ng maximum power na 7.89 horsepower at 7,500 RPM at maximum torque naman ng 8.91 Nm at 5,000 RPM. Ang kanyang bore and stroke ay 50 by 55.6 mm at 9.5:1 naman ang kanyang compression ratio. Naka-carb type pa siya kaya low maintenance. CVT automatic. Goods din yung location ng kanyang compartment dito sa pinakaibaba. Kaya hindi nasira ang looks niya. Dumagdag pa nga siya sa aesthetic ng motor. Kasi akala mo dito sa pinakababa makina. Pero compartment pala na hindi basta-basta din yung laki dahil may sukat ito na 17.5 liters. Maraming pwedeng ilagay dito. Yung sapatos, kapote, payo, gloves, etc. May mga reflectors din siya dito sa hulihan na added visibility at night. Meron din siyang tire hugger dito para iwas talsik ng mga dumi, lalo na kapag magputik yung daan.
Safe pa rin naman ito kapag na-park natin sa mga alanganing lugar or hindi pantay na mga kalsada, let's say matarik. No worries tayo na baka gumulong at matumba yung motor kasi may park brake lock siya. Isa din sa safety feature ng motor na to, pwede mong ilak yung manubela dito, hindi mo na siya maigagalaw. Sususian mo lang siya dito sa pinakalayin. So, malambot din yung kanyang upuan na medyo makitid lang. Tayo nakabuka kapag nakasampa tayo dito sa motor, medyo maiksi lang din yung kanyang upuan kaya yung angkas natin or yung OBR natin is mas lalong mapalapit sa atin kapag ginamit natin yung motor natin. Sa mga suspension nito, kung makikita natin, ay naka-single-sided shock siya dito sa may likuran. Pero ang matindi dito, sa kanyang unahan ay naka-inverted telescopic fork naman. Sa kanyang mga brake naman, harap-likod ay naka-drum brake. Pero equipped naman siya ng combi brake system na sobrang inam naman lalo na sa mga beginner kapag hindi ka pa marunong magtansya ng mga preno. Sa tulong ng combi brake system, kapag medyo napiga mo ng madiin yung brake mo sa likuran, which is yung nasa left lever, may sumasamang 30% na preno sa unahan na automatic kaya mababalanse pa rin yung ating mga preno. Tubeless na rin pala yung mga gulong nito, harap-likod, na may sukat sa unahan na 90 by 90 by 12 at sa likuran naman ay 90 by 100 by 10. Kung sinukat natin yung motor na to na akala natin ay medyo maliit, sakto lang naman pala sa average height ng Pinoy. Hindi naman nagmukhang laruan yung motor na to kasi medyo may kataasan din pala yung kanyang seat height pero sakto naman sa average height ng Pinoy na may sukat na 762 mm. So, abot na abot natin yung sahig, dapat na lapat yung ating mga paa. At may ground clearance naman ito, halos kasukat din ng mga adventure bike dahil may 148 mm ito na goods to sa mga malulubang na kalsada. At may 1,286 mm naman ang kanyang wheelbase. May kagaanan din yung motor na to kaya goods sa mga beginner na may timbang na 104 kilograms. Ang Honda Navi 110 ay may apat na pagpipili ang kulay. Meron siyang red, green, white, at black. So, alin sa mga color na to yung medyo gusto nyo or favorite nyo, comment nyo kasi diba. At sa SRP ng motor na to, ang Honda Navi 110 ay may SRP siya na 58,900 at kung gusto nyo naman mag-installment, lalagay ko na lang dito sa bandang iba. So, sa inyong palagay, sulit ba ang Honda Navi 110 sa kanyang mga specs at features? Comment nyo kasi diba. At bago nga matapos yung video natin ngayong araw ay shoutout ko lang yung nag-request para i-review ang Navi 110. Walang iba si Rodel ng Luggage Department ng RDS Antipolo, ang Alden Richard ng RDS Antipolo. So shoutout sa iyo, boss. So that's it for today's vlog. Kung umabot ka sa huling bahagi ng ating video ay huwag mo na kalimutang mag-like, mag-subscribe na rin para mas maging updated ka pa sa mga susunod nating video. So that's it for today. Thanks for watching.